Alas 3 na ng madaling araw. At imbis na pauwi na ako para matulog, nanginginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Walang signal, walang internet, pero patuloy na umaandar ang metro ng app ko. At ang mas malala, narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga kuko sa likod ng backride ko. Ang problema, bago ako sumabog sa takot, alam kong mag-isa lang akong sumakay sa motor ko pag alis sa huling drop-off point ko. Ganito kasi ang kwento niyan. Ako si Jojo. 3 taon na akong lalamove at lalamove rider, casual na biyahero sa gabi. Sanay na ako sa puyatan. Mas gusto ko ang panggabing biyahe dito sa Bulacan kasi malamig at walang traffic. Lalo na kung dadaan ka sa mga shortcut sa pagitan ng Malolos at Plaridel. Noong gabing iyon, bandang 1:30 ng madaling araw, pabalik na sana ako sa aming subdivision sa Giginto. Kumita na ako ng sapat para sa araw na iyon, kaya inop ko ang main app ko. Pero bago ko pa maibulsa ang telepono ko, biglang tumunog ang isa pang habal na app na bihira kong gamitin. Isang pasahero. Ang pick-up point ay sa tapat ng isang lumang gasoline station sa may MacArthur Highway. At ang drop-off doon sa isang liblib na dolo sa isang baryo sa Plaridel malapit sa may lumang sapa. Pambili na rin ng gatas ng bata bukas, bulong ko sa sarili ko. Malaki ang pamasahe, halos triple sa normal na rate dahil 10 oras na ng gabi. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong halaga? Pinihit ko ang manabela ng Honda Click at nag-U-turn. Pagdating ko sa tapat ng lumang gasolinahan na matagal nang sarado at nababalutan na ng mga baging, may nakatayungang isang tao, isang babae. Nakasuot siya ng pulang jacket na may hood na nakalukbong at may bitbit siyang itim na backpack. Medyo madilim ang pwesto niya kaya hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Bukod sa maputla niyang baba at ang mahaba at itim niyang buhok na medyo basa, na para bang galing lang siya sa ligo kahit na napakalamig na madaling araw na iyon. Ma'am, kayo po ba si Miss Sarah? Tanong ko habang tinataas ang visor ng helmet ko. Tumangaw lang siya ng bahagya, hindi siya nagsalita. Sumakay siya agad sa likod ng motor ko. Ang unang napansin ko, bukod sa kawalan niya ng kibo ay ang bigat niya. Parang doble ang bigat niya para sa isang babaeng may katamtamang pangkatawan. Binaliwala ko na lang, baka naman mabigat lang ang backpack niya o sadyang napagod lang ako kaya parang hirap ang shock absorber ng motor ko. Ma'am, medyo malayo-layo to at madilim ang daan doon sa sapa. Okay lang po ba sa inyo? Paniniguro ko. Opo kuya, diretso lang tayo, sagot niya. Malumanay ang boses niya, medyo may kalatunan na parang galing sa malayo pero normal naman pakinggan. Nag-gear-up ako at unti-unting pinihit ang silinador. Habang lumalayo kami sa highway, unti-unting nawawala ang mga ilaw ng mga establishmento. Pumasok kami sa isang mahabang kalsada na napaligiran ng mga talahiban at malalaking puno ng mga mangga. Dito sa bahaging ito ng Plaridel, marami pang bakanting lote na hindi pa nade-develop. Ang tanging tumatanglaw sa daan namin ay ang headlight ng motor ko. Napakatahimik, ang narinig ko lang ay ang ugong na makina ko at ang ihip ng malamig na hangin. Sinubukan ko makipagkwentuhan para naman hindi ako antukin at para na rin mabawasan ang kakaibang bigat sa atmosfera. Ma'am, taga doon po ba kayo sa may sapa? Parang wala na kasing masyadong kabahayan doon na mababasag ko sa katahimikan. Doon po ang lumang bahay ng lola ko. Kuya, may kukunin lang akong importante, sagot niya mula sa likod ko. Napansin ko sa side mirror na nakayuko lang siya. Hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan. Diretso ang tingin niya sa likod ko. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing humihinga siya, naramdaman ko ang malamig na hangin sa bato ko na nakapagtataka dahil naka-jacket naman ako at may helmet. Ang hangin na nagmula sa kanya ay hindi mainit na katulad sa normal na tao. Parang hangin na galing sa loob ng isang freezer. Ah, ganun ba? Mahirap pumasok ang sasakyan dyan pag umuulan. Buti na lang tuyo ang daan ngayon, sabi ko pa. Sinubukang panatalihing normal ang usapan. Hindi na siya sumagot. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok na kami sa isang makitid na lupang kalsada. Puno na ng lubak at nababalutan na makapal na likabok. Sa puntong ito, napansin kong nawalan ng signal ang phone ko na nakalagay sa cellphone mount ng motor. Ang GPS ko biglang nag-wild. Umikot ang araw at hindi na matukoy kung nasaan kami. Pambihira, nawalan pa ng signal, bulong ko. Pero dahil alam ko ang pangkalahatang direksyon, nagpatuloy ako. Habang nagmamaniho ako sa madilim ng kalsada, may napansin akong kakaiba sa side mirror. May 2 ilaw sa likod namin, isang motorsiklo rin. Noong una, hindi ko pinansin. Baka isang rider na pauwi na o may delivery din. Pero habang lumiliko ako sa may solo, nanatili siya sa likod ko. Walang patid ang pagsubaybay. Hindi niya ako ina-overtake kahit malawak naman ang bakanting espasyo sa tabi ko. Bigla akong kinabahan. Uso ang talamak na nakawan ng motor sa may mga ganitong liblib na lugar ngayon. Hold upper yata ang isang to sa loob-loob ko. Tiningnan ko ang speedometer ko at binilisan ko ng kaunti ang takbo. Ang motorsiklo sa likod ko, bumilis din. Tuwing dadaan ako sa lubak, sumusunod lang siya. Parang anino ko. Ma'am, mahina akong tawag sa backride ko. Habang pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Mukhang may sumusunod sa atin sa likod. Kapit ka po ng mabuti. Bibilisan ko pa. Hindi sumagot ang babae. Hindi rin siya kumapit sa balikat ko o sa hawakan ng motor ko. Nanatili lang siyang nakaupo ng tuwid, parang isang estatwa. Ang bigat niya ay lalong tumindi na para bang unti-unting lumulubog ang likurang gulong ng motor ko sa lupa. Ma'am, ulit
Inulit ko pero wala pa ring tugon. Mas pinagtutunan ko ng pansin ang nasa likod namin. Biglang nag-flash ng headlight ang sumusunod sa amin paulit-ulit. Pagkatapos ay bumusina ito ng malakas. Isang mahabang busina na parang nagpabala. Ano ba to? Tinatakot ba ako nito? Sabi ko sa sarili ko. Sa isip ko, shit up ito. Baka itong babaeng sakay ko ay kakonsabo ng nasa likod at dinala ako sa liblib na lugar na ito para hold upin at agawan ng motor. Ang hinala kong ito ang nagpabilis sa adrenaline ko. Naghahanap ako ng matakbuhan kung hold upper sila. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Sa unahan, natanaw ko na ang dulo ng kalsada. May isang malaking lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Estilong Kastila na gumuho na ang kalahating bahagi ng bubong. Napaligiran ito ng mataas na mga damo at baliti. Ito ang drop-off point sa app ko. Biglang pumarada sa tabi ko ang motorsiklo mula sa likod. Agad kong piniga ang preno at huminto ako sa tapat ng tarangkahan ng lumang bahay. Handa na ako makipag-away. Kinuha ko ang bakal na panglock ng gulong sa compartment sa harap. Ang lalaking nakamotorsiklo sa likod ko ay mabilis na nagbaba ng kanyang helmet. Naking gulat ko na makita kong suot din niya ang uniforme ng isang sikat na ride-hailing app. Mukha siyang takot na takot, pawisan at namumutla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pre, bumaba ka dyan sa motor mo. Sigaw niya sa akin habang nanginginig. Ang bansa niya ay nakaturo sa likod ko. Anong problema mo, pre? Bakit mo ba ako sinusundan? Sigaw ko pabalik. Hawak pa rin ang bakal. Akala ko talaga ay rurubahin niya ako. Pre, makinig ka sa akin. Sigaw ng isa pang rider na ang boses ay rumarangal sa takot. Nakasunod ako sa inyo mula pa sa highway. Huminto ka sa tapat ng lumang gasolinahan. Tapos nakita ko may sumakay sa inyo. Pero pre, tingnan mo ang likod mo ngayon. Dandahan para bumagal ang ikot ng mundo ko. Ibinaling ko ang tingin ko sa aking side mirror. Pagkatapos ay lumingon ako sa likuran. Walang babaeng nakatipon doon. Walang pulang jacket. Ang nakalagay sa likod ng upuan ko ay ang aking delivery isolated bag. Pero sa ibabaw nito may isang malaking lumang sako na itim na basang-basa ng maitim at mabahong likido na parang galing sa sapa. At ang mas nakikipanghilabot, ang sako ay unti-unting gumalaw na parang may kung anong bagay sa loob nito ang nagpumiklas na lumabas. Paano nautal kong sabi? Nawala ang tapang ko. Ang bakal na hawak ko ay nalaglag sa lupa. Pre, noong sumakayan sa iyo sa highway, wala siyang mga binti, sigaw ng rider. Lumulutang siya habang sumasakay sa likod mo. Sinubukan kitang businahan at lasan ng ilaw para huminto ka, pero pabilis ka ng pabilis. Biglang narinig namin ang isang tunog mula sa loob ng lumang bahay. Isang iyak ng sanggol, ngunit napakalalim at napakaraming boses na pinagsama-sama. Kasabay nito, ang sako sa likod ng aking motor ay biglang napunit. Hindi ito sako. Ito ay isang mahaba at bulok na balat na parang sa ahas o malaking uod. At mula sa loob nito ay lumabas ang isang mahaba, payat at itim na braso na may matulis na kuko. Ang braso ay dandahang lumingon patungo sa akin at naramdaman ko muli ang napakalamig na hangin. Takbo, sigaw ng kapwa ko, rider. Hindi ko na hinintay na makita ang mukha na nilalang. Pinihit ko ang susi. Pinasibad ko ang motor ko pabalik sa direksyon kung saan kami nanggaling. Kasunod ang isa pang rider. Hindi ko na inantala ang mga lubak-lubak. Narinig ko sa likod namin ang mabilis na kaluskos sa mga dahon at talahiban na parang may kung anong malaking bagay ang gumagapang ng napakabilis upang habulin kami. Hindi kami lumingon hanggang sa nakarating kami sa maliwanag na bahagi ng MacArthur Highway. Doon sa tapat ng isang bukas na convenience store, pareho kaming natumba kasama ng aming mga motor. Hingal na hingal kami, basang-basa ng malamig na pawis at hindi nakapagsalita sa tindi ng shock. Nang tingnan ko ang aking cellphone upang i-cancel ang booking o tingnan kung anong nangyari sa app, lalong nabaon ang takot sa puso ko. Ang screen ng telepono ko ay basag-basag na parang binaon ng matulis na kuko. At sa natirang bahagi ng screen na gumagana pa, nakita ko ang detalye ng customer profile na nag-book sa akin. Ang pangalan ng nag-book ay Sarah. Ang profile picture niya ay isang lumang litrato, itim at puti ng isang babaeng nakatayo sa tapat ng mismong lumang bahay sa may sapa. Ang taon na nakasaad sa gilid ng larawan ay 1943. At sa ibaba ng aking app, may isang bagong notification na pumasok. Isang mensahe mula sa customer. Salamat sa paghatid, kuya. Pero bakit mo iniwan ang natitirang bahagi ng katawan ko sa motor mo? Kung kayo po ay may mga katulad na nakikilabot na karanasan sa inyong mga pagbiyahe sa gabi, iwanan ng inyong mga kwento sa comment section sa ibaba o isend sa aming email para sa ating susunod na narration.